sakit sa tenga, parang barado yung tenga, parang may tutuli o minsan barado rin ang ilong nyo. Linya ko rin po to kasi ito yung mga sakit ko. Kaya matagal na ako nagko-consult sa ENT. Iniisip ko paano maganda ituro sa inyo kung laging barado ang tenga at barado ang ilong. Tingnan natin yung possibility. Pag barado ang tenga, madalas dito may allergy. Like ako, ilong tsaka tenga, usually nag-umpisa yan, allergic rhinitis. Very common yan. Baka may allergy tayo sa mga alikabok, baka sa pets o sa halaman. Dahil doon, sumasakit ang tenga natin. Parang napupuno, may congestion. Minsan, nag-i-infection pa yung tenga. Minsan, parang nabibingi at may lumalabas pa na discharge. Ang home remedy natin para sa allergic rhinitis, usually, parang talagang pangmatagalan po itong sakit. Parang ako, ilang years na talaga to. So, pwedeng home remedy, lilinisin yung bahay, pero paano ka naman iiwas sa alikabok, sa pollution, di ba? Sa halaman, ang hirap din mag-iwas, pero laba pa rin ang laba. So, clean your homes. Pero tayo, inom na lang tayo ng antihistamine. Yung mga Claritin, Loratadine, yung bago, Bilastine. Nag-try ako ng Bilastine, siguro mga around 3 months, 4 months. Yun, medyo gumanda. Kaya hindi man pwede sobra tagal. Ngayon, gagawin natin, magpapa-allergy test din ako para malaman saan yung cause ng allergy. Kita niyo yung boses ko, parang medyo ngongo siya. Kasi nga, ano rin siya, barado. Tapos yung tenga nagbabara. Marami na ako tinatry ito. Tinatry ko rin itong nasal spray. Okay, wala po tayo na-advertise. Ito lang yung nagamit ko. Dami ko binili nito. Ano lang to, asin at tubig. So, nasal spray lang siya. Ito siya, kita nyo, may spray siya. Ini-spray lang sa ilong. Actually, dalawa-dalawa. 2 sprays, na-spray ko na kasi kanina. So, ito, parang mild decongestant. Binabasa niya yung ilong. Bakit? Kasi pag may allergy ka, sa rin problema mo, dry yung ilong, madalas din ako mag-nose bleeding. So, pag dry ang lips mo, ibig sabihin, dry na rin yung ilong mo. Pag dry yung ilong mo, mabilis tumugo. Pag may allergy ka, namamaga yung mga ugat. Nasilip nga ilong ko kanina, medyo namamaga nga dito kasi nga sa allergy. Pag sa tenga, barado, lagi ako naka-chewing gum. Pag barado na, chewing gum, lunok, inom ng tubig para umayos. So, yan lang talagang magagawa natin. Dapat malinis yung bahay. Pagdating naman sa ear pain, pag tenga masakit, maraming dahilan. Okay, ako, ang cause nito, minsan nagkakaluga, kasi nga nag-allergy. Tapos pag nag-allergy ka na, minsan nagkaka-infection. Hindi natin maiwasan. Siyempre, tumutulo sipon. Minsan sipon mo white, minsan madilaw, minsan mag-green. Minsan napupunta sa tenga kasi may connection May connection, ito po ang ilong sa tenga. Connected Ayan may eustachian tube So pag infection sa tenga, sumisinga ka ng malakas, minsan pupunta sa tenga. So maraming cause ng ear pain. Magbibigay tayo ng tips. Minsan may tutuli lang, minsan may infection. Tulad na sinabi ko, ito, otitis media. Meron naman mga infection. So punta na tayo ngayon sa tenga. Meron akong 10 tips napakaganda na dapat iiwasan natin o mag-iingat tayo. Okay? Ito from personal experience tong mga iba na to. Okay? Number 1, ito payo ni Dr. Jim D. Magila, ENT doctor ko. Marami akong video ni Dr. Jim D. Magila. Kahit mga ENT, bawal na bawal gumamit ng cotton buds. Okay? Pwede kayo mag-cotton bud sa labas ng tenga. Pero oras na pinasok mo yan, konting-konti lang yan. Siguro mga ganito lang ipapasok mo na kahaba. Pag pinasok mo ganito kahaba yung cotton bud, butas na eardrum mo. Uulitin ko, pag pinasok mo ganito kahaba, butas na yung eardrum mo. Kaya kawawa yung mga bata, yung nanay nakakabutas ng eardrum. Pag nabutas ang eardrum, pag malaki butas, hindi na maghihilom. Habang buhay na medyo bingi, laging may luga, laging may infeksyon ng bata. Ang lapit na niyan, delikado. So, cotton buds para sa labas lang. Huwag nyo ipapasok.
Kung may tutuli, napasok mo rin. Kung may infection, napasok mo. Yan ang mga bawal gawin. Number 2, ito wala to sa libro. Wala to sa libro, pero kwento rin to ni Dr. Jim Dimagila. Minsan kasi, hindi nga cotton buds pinapasok natin. Minsan yung daliri natin maliit, diba? Kalikot tayo ng kalikot. So, kakakalikot natin, kakapasok-pasok, yung mga dumi sa labas, papasok sa loob. Dapat kasi, itong tutuli, kusa po siyang lumalabas. Imbis na kusang lumabas yung tutuli, pinipigilan natin, pinapasok natin na pinapasok kasi pinipilit nga natin galawin. So, walang tusok-tusok. Okay, may chance pumasok yung mga dumi. Yan number 2, bawal. Number 3, huwag maglalagay kung ano-anong object. Nako, ang dami. Yung iba naglalagay ng posporo, pardible, ano ba to, hair clip, o kung ano-anong mga na-invento, kita mo magsusugat ang tenga. Yan, magsusugat siya, mag-i-infection siya, magnanana Delikado. Okay? Kahit sobrang linis, mahirap. Baka mag-fungal infection. Ako, yan ang problema ko. Number 4, earbuds, earphone. Diba? Wala namang masama sa earphone, pero yung mga kabataan na mahilig mag-earphone, lalo mo napapasok yung dumi. Ayan, na-block mo siya Diba? Pag nagsiswimming ka, pwede mo lagyan ng earplugs para hindi pumasok ang tubig. Pero yung nakikinig ka lang, yan ang problem mo. So, pwede mo mapasok yung dumi, yung moisture di ba? So, bukod dyan, kung malakas yung tunog, hindi rin maganda. Okay? Ito ang pinaka-problema. Magugulat kayo. Ang paggamit ng earbuds ng kabataan, ang dami nang namatay. Bakit namatay? Nag-i-earphone, naglalakad sa tabi ng train, nabangga. Ayan, 55% namatay, train. Kotse, hindi mo na nakikita. Kasi hindi mo maririnig Nagbubusina yung kotse, mababangga ka na. Ayan, puro karamihan lalaki, malalaking city. Dito sa Pilipinas, ito, nangyari to. Babae, 17 years old, sugat yung ulo, namatay. Tinamaan ng train. Busina ng busina yung train, hindi naririnig, naka-earphone. Diba? Kaya kung mag-earplugs kayo, isa lang. Isa lang, kausap mo, yung isa dapat expose. Delikado, importante ang tenga. Kahit nagda-drive, hindi mo marinig kotse, mababangga ka. Number 5, bawal gawin, sobrang ingay. Yung mga sobrang ingay, nabibingi na sila. Yung mga, siguro sa barilan, sa military, maraming nabibingi. Exposed sa airplane, hindi lang yan busina ng kotse, sobra ingay. Motor na sobra ingay. Blender, vacuum cleaner, LRT, MRT, sobra ingay. Lawnmower. Ibig sabihin, pag matagal ka exposed, 3 hours, 4 hours sa ingay, nabibingi. Kahit sa mga concerts, sa movies, pag sobra ingay, masama po sa tenga. Loud noise, ingat. Number 6, may mga ear injury. Okay? Yung mga napapalo, nasusuntok Tingnan mo yung mga MMA boksingero. Lahat sila may cauliflower ear. Putok lahat ng tenga, pati eardrum niya. Pag ginanon mo yung tenga ng tao, dudugo po yan. Puputok yung eardrum. Delikado po yun. May ganyang mga technique Number 7, ingat din tayo sa swimming at diving. Okay? Swimming, may swimmer's ear. Anong swimming? Dapat dun lang tayo sa malinis. Diba? Kung magsuswimming ka sa Manila Bay, madumi. O yung madudumi, puro kanal. Ay papasok ang dumi, magkaka-swimmer's ear ka niyan. Ayan, magkaka-injury, delikado. Highly contaminated water sa Pilipinas. Tapos madalas ka pa nag-earphone, may infection pa, may mga sugat-sugat. Sa diving, delikado din. Marami sa diving, puputok ang tenga. So, may special technique na meron silang sinusuot, meron silang technique para ma-equalize yung pressure. Pero ito, pag diver, unti-unti, ito, meron silang equipment, tapos ginagawa nila, pinipinch yung nose, binoblow nila dahan-dahan. Pero dapat ito, inaaral to. So, ingat sa diving and swimming. Kailangan meron kayong pag-iingat.
Number 8, ito rin problema ko, airplane or sa mga papunta sa Baguio, pataas. O minsan yung elevator na mataas, siguro 25 floors, di ba? Parang sasakit yung tenga mo. Or sa airplane, alam nyo yung mga flight attendant, may nakita akong pag-aaral, parang 20% or more, 20-30% butas ang tenga. Yeah. Butas ang tenga ng karamihan. Maraming flight attendant, up and down sa airplane. Kasi yung pressure, di ba, sakit sa tenga eh. Especially yung pag-akyat, okay pa eh. Yung pagbaba, yun ang problem. Yung pagbaba. So, ang technique, lagi ako may chewing gum. Ito, ako, lunok lang na lunok, swallow or yawn, pwede. Yan lang magagawa natin. Okay, chewing gum, lunok. Number 9, lumang panahon, merong ear candling. Noong lumang panahon, 1,000, 2,000 years ago, pangtanggal daw ng earwax. Pero ngayon kasi, pupunta na lang tayo sa ENT doctor. Okay? Hindi na rin po kasi safe eh. Diba? Kasi ang danger nitong ear candling, baka malagyan ng hot wax, mabutas pa yung tenga, hearing loss, infection, perforated eardrum, may iwan yung dumi. Ito yung lumang panahon. Tsaka nagsabi na yung Food and Drug Administration na maraming danger at side effect ang ear candling. Kaya ingat po tayo. ENT na lang, huwag kalikutin, hayaang kusa, lumabas yung luga. Pag naligo, dito lang, ganyan-ganyan lang dito sa labas. Ha? Huwag na masyadong tusok-tusukin, galaw-galawin yung tenga. Number 10, malakas mag-blow ng nose, malakas suminga. Delikado po. Huwag sobrang lakas. Lakas ng singa, pwede ma-rupture yung eardrum. Pwede mag-infection, pumasok yung bacteria. Pwede mag-nosebleed. Ako, never na ako sumisinga ng malakas. Puro lang singhot pataas. Pag inhale, pwede. Tapos usually, kung may dumi, kung may plema dito na dudura mo naman. Pero yung singa, hindi po maganda. Pag suminga ka, pwedeng eardrum rupture, nosebleed, sobrang singa yung mata. Minsan nasisira, may nangyayari sa mata o sa esophagus. Meron din konting pag-aaral na i-stroke sa lakas ng lakas ng singa. Ha? So, ingat sa singa, ubo, hatching, tamang-tama lang. Finally, kailan magpapacheck sa doktor? Siyempre, pag masakit ang tenga, may discharge, hindi na makarinig, may pressure, pag sa labas nangangati, nakikita nyo kakaiba yung luga. Let's say, luga nyo dati kulay puti, ngayon naging kulay red, o hindi normal yon. O dati, luga mo, konti lang, ngayon tumutulo. Tumutulo yung sipon sa tenga, hindi po normal yon. Ha? So, may mga gamutan tayo dyan. Ear perforation, yan ang delikado. Laki ng butas, infection, injury, loud noise. Okay, anong gagawin? Final tips for ear care. Linis lang ng tuwalya sa labas, pagligo maigi. Ako, pag nagpapagupit, lagi akong may cotton balls sa tenga. Nangyari na sa akin, kakapagupit ko, kita niya matigas tong buhok ko. May isang maliit na naputol na buhok, tumama sa eardrum. Pumasok, tsamba sa eardrum, dumikit, ang sakit. Sabi nga sa akin nung ENT ko, Dr. Ponteos, naku, pag hindi ko ito matanggal, opera mo ito. Kasi yung buhok, dumikit mismo sa eardrum, ayaw matanggal. Diba? So, clean ears sa towel, wag na tusok-tusukin yung tenga, ayan fingers, hayaan mo lang tumulo yung earwax, okay yan. Avoid loud sound, yung mga music, tamang-tama lang. Yung music, pag naririnig na ng katabi mo, yung music mo na naka-earphone ka, naka-earbuds ka, sobrang lakas na yun. Dapat hindi niya naririnig. Okay? During the flight, swimming, ear piercing, ingat din. Headphones, wag din magpapalit. Wag magpapalit ng mga earphones, ha? Magkakahawahan kayo. And protect the ear and the head from trauma. Sana po nakatulong tong video.